Isang butanding o whale shark ang namatay sa Palawan dahil sa mga tinamong sugat sa katawan. Samantalang sa Bataan naman, isang olive ridley sea turtle na kabilang na sa mga endangered species ang nalambat. Nakatutok si Julio Segovia. Ito na raw ang pangalawang pinakamalaking pawikan na nahuli sa Bataan. Ayon sa chairman ng Pawikan Conservation Center ng probinsya, tinatayang nasa 50 taong gulang ang babaeng olive ridley sea turtle na ito. Tumitimbang ito ng mahigit 50 kilo. May haba na 66 na sentimetro at halos 70 sentimetro ang lapad. Isang mangingisda raw ang nakalambat nito sa karagatan ng Barangay Kapunitan sa bayan ng Orion. May crack daw ang kaliwang bahagi ng shell nito, kaya dinala na ito sa Morong para gamutin. Wala akong katapusang pasalamat sa mga taga-Kapunitan at sa ginagawa niyong pagmamalasakit. Tama ho lang na pagmalasakit natin ang mga ganitong mga hayop, mababait yung mga yan Ang pinakawalang pawikang ito naman ay kabilang sa 45 green turtle na narecover ng PNP Maritime sa Balabac, Palawan. Ito na raw ang pinakamaraming nahuli na buhay at ibinalik sa dagat. Pero may 3 raw na namatay at inilibing na. Isang butanding din ang nasagip sa karagatan ng bayan ng Bataraza nitong Sabado. Pero idineklara na itong patay kinabukasan ng Palawan Council for Sustainable Development at inilibing sa Ameril Island. Di pa raw nag-iisang taon ang nasawing whale shark. Ayon sa wildlife specialist, may sugat daw ang whale shark sa dorsal ridge nito at may yupi sa kaliwang bahagi ng katawan. Posibleng nabangga raw ito ng sasakyang pandagat. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Huli Cam! Nahuli Cam ang tangkang pagnanakaw ng 2 menor de edad sa Pasig. Ang biktima nila, isang lasing na nakatulog sa bangketa. Binato pa nila ito para tiyaking mahimbing ang tulog. Nang makakuha ng tiempo, kinapkapan na nila ang biktima. Napansin nila na nakatutok sa kanila ang CCTV. Kaya kaagad na karipas ng takbo ang mga bata. Pero kalaunay nahuli ang isa sa kanila. Dadalhin siya sa DSWD. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Maring sabihing moderno na ang panahon at moderno na rin ang larangan ng medisina. Pero meron pa rin po tayong mga kababayan na naniniwala na ang mga bagay na pinaglilihan ng ina ay may kinalaman sa itsura ng sanggol na kanyang iluluwal. Wala pa pong patunay sa siyensya yan at maraming doktor nagsasabing hindi ito totoo. Pero ganito ang paniniwala ng mga kaanak ni Rezil na sinasabing ipinaglihi raw sa pusit. Kulubot na balat at kakaibang sakit na unti-unting kumakalat. Hindi kaila ang lungkot sa mga mata ni Rezil Espinosa. Mga matang tila na ubusan na ng luha. Nakilala namin si Rezil dahil sa sulat mula sa isang nagmamalasakit. 6 na taon nang nakakaraan ng unti-unting lumaylay at nangitim ang mga balat ng 20 taong gulang na si Rezil. Mula sa maliit na bukol sa leeg, patuloy itong kumalat sa kanyang tainga, mukha at maging sa kanyang anit. Mga tan na sila na unsa daw gipanga sa akong mama. Nga ilihan ko kanang nukos. Sa kanyang pagdadalaga, hindi rin naitago ni Rezil ang kahihiyan. Makigistorya man sila ni nako pero ako lady. Mawamang ko magigon. Bunso si Rezil sa 5 magkakapatid. Mula nang namatay ang kanyang ina, pag-isa na lamang silang itinataguyod ng ama na isang magsasaka. At nang minsang maaksidente ang ama, tuluyan na ring tumigil sa pag-aaral si Rezil. Sumangguni kami sa isang plastic surgeon para alamin ang kondisyon ng kanyang balat. Fibroschistocytoma, more commonly known as dermatofibroma, is a type of soft tissue skin tumor. It commonly affects female. Isa na palang klase ng tumor ang tumubo sa balat ni Rezil. At ayon sa pagsasaliksik ni Dr. Abelia, siya ang unang Pilipinong pasyente na nakilala niya na may ganitong kondisyon. Ano kaya ang sanhi nito? Mahilig talaga ang Pilipino sa paglilihi, no? Pero walang kinalaman ng kinakain doon, walang kasiguraduhang pinanggalingan
o kasi siguradong dahilan kung bakit nagkakaganon ng pasyente. Para hindi na siya dumami, hindi siya maging malignant, dapat matanggal siya. Sa kabila nito, hangad ni Rezil na magbalik eskwela at makatulong sa pamilya. Gusto na ko nga sa akong kinabuhi nga na makatabang na ko nga tao nga mapirahan ko para nga para makatiwas ko eskwela. Umaasa si Rezil na manunumbalik din ang kanyang natatagong kagandahan. Maganda siya, no? Kung hindi po maaagapan ay maaaring maging cancer ang tumor sa balat ni Rezil, kinakailangan po niya ang inyong suporta para sa mga pagdadaanan niyang sunod-sunod na operasyon. Samantala, nagpapasalamat po ang GMA Kapuso Foundation kay Dr. Reden Bukid Abella na siyang nagbigay linaw sa kondisyon ni Rezil at sa mga pagdaraanan niyang operasyon. Sa mga nais pong tumulong sa kanya, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o kaya magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwilier. Pwede rin po kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Isang trabahador sa isang construction ang nahulog mula sa kinatatayuan niyang tinatawag na scaffolding. Nangyari po yan sa isang ginagawang gusali sa Luzon na Makati. Ayon sa mga saksi, katatapos lang maglagay ng tinatawag na sealant ng naturang trabahador sa ikalawang palapag ng gusali nang siya ay madikit daw sa kuryente at yung tinatawag na scaffolding nadikit din sa kawad kaya biglang kumalas. Excuse me po. Ayon sa doktor na tumingin sa biktima, napaso sa kaliwang paa ang 22 taong gulang na lalaki pero maayos na raw ang kanyang kalagayan. Wala pang payag ang may-ari ng gusali kaugnay sa nangyari. Nagtaas na naman ng presyo ng mga produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis. Piso kada litro ang dagdag presyo sa gasolina, 50 sentimo kada litro sa diesel. Unang nagtaas ng presyo ang Shell at Eastern Petroleum kaninang ating gabi. Sumunod naman kaninang umaga ang Petron at Total. Nagkilos protesta naman ang grupong Piston bilang pagtuliksa nila sa panibagong oil price hike kung tawagin. Magpoprotesta rin daw sila sa araw ng sona ni Pangulo Noynoy Aquino. Sa Lunes na po yun, ipararating daw nila ang kanilang pagkadismaya dahil sa nila ay kabala ng aksyon ng gobyerno para ibaba ang presyo ng langis. Dapat bantayan na raw ng Pilipinas ang pinag-aagawang Panatag Shoal at Spratly Islands sa West Philippine Sea. Mungkahi po ito ng kongresista at dating AFP Chief of Staff, si Rodolfo Biazon. Pero ang Malacanang, pag-aaralan daw muna ito dahil ayaw nilang palalain pa ang tensyon sa ating teritoryo. Nakatutok si Jam si Santos. Mungkahi ni House Defense Committee Chairman Rodolfo Biazon, maglagay ang Pilipinas ng mga sasakyang pandagat sa paligid ng West Philippine Sea. Ito'y matapos mabalita ang mayroong 30 Chinese fishing vessels sa Kagitingan Reef na bahagi ng Spratly Islands. Yongshu Reef ang tawag ng China rito. We should send back our Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ships to the area and allow our fishermen to go back there and fish. If needed, they should be escorted by our Coast Guard or the Navy if necessary. Ayon kay Biazon na dating AFP Chief of Staff at Commandant ng Philippine Marines, kung tama raw ang kanyang pinagbasihang mapa, mukhang nasa loob nga raw ng 200-mile exclusive economic zone ng Pilipinas ang Kagitingan Reef, kung saan napabalita ang naroroon ngayon ng Chinese fleet. That is within our exclusive economic zone. We have really first to verify locations. Pero ang Malacanang, pag-aaralan pa raw ang mungkahi ni Biazon. Our policy is to de-escalate tensions. Yung pinag-aaralan pa kung ibabalik ang mga sasakyan. If ever magbabalik ng sasakyan, again, wala pang decision, hindi ho tayo maglalagay ng ating cutter. Para naman kay Senador Gringo Honasan, habang hindi pa nare-resolba ang tensyon sa West Philippine Sea, mainam na huwag daw muna subukang arestuhin ng gobyerno ang mga hindi Pilipinong matatagpo ang nangingisda sa loob ng EEZ ng bansa. I-encourage natin yung mga fishermen natin na mag-fishing din doon. At wag na natin pigilin yung mga fisherman ng ibang bansa
Dahil hindi rin naman natin napipigil. Diba? So gawin nating open area yon. Hindi raw dapat sukuan ng Pilipinas ang pagdulog sa ASEAN sa kabila ng kabiguan ng 10 member countries na maglabas ng iisang posisyon sa issue sa nakaraang pagpupulong sa Cambodia. Inulit din niya ang mungkahing magkaroon ng joint exploration ng mga teritoryo sa West Philippine Sea na pinaniniwala ang mayaman sa natural resources tulad ng langis. Pero kung si Biazon ang tatanungin, hindi dapat magsama ang Pilipinas at isang claimant country tulad ng China sa isang joint exploration. Kung gusto nila tayong makipag-partner, doon sa kanila, doon sa malapit sa kanila, partner tayo sa kanila. Will I allow that? I don't think so. Meron namang ibang partners na pwede. Not a disputant. Para bang yung bahay ko, claim o yung bahay mo, claim ko na akin, pero iyo talaga yan. Tapos patitirahin mo pa ako doon sa bahay mo. Aminado ang pamahalaan, may epekto sa ekonomiya ang patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Pero kailangan daw manindigan sa ating teritoryo. Obviously, because China is a very big economy, we really have to handle that properly. But at the same time, we need to be sending clear signals that we're a country that also we're also a proud people, that we know how to defend ourselves. Jam Cesante, Nakatutok, 24 Oras. Isang bus ang tumagilid at nabanggapan ng paparating na buo sa Bangar, La Union. Isang patay habang 50 ang sugatan. Samantala, sa Banji sa Ilocos Norte naman, 10 batang na ospital dahil sa tinatawag na typhoid fever o typhus. Nakatutok si John Consulta. Wasak ang unahang bahagi ng bus na ito sa Bangar, La Union. Sa paunang investigasyon, nawalan umano ito ng balanse sa pakurbadang daan at tuluyang tumagilid. Dahil sa usok mula sa bus at alikabok dahil sa pagkakadisgrasya, hindi na maaninag ang kalsada. Kaya nasalpok pa ito ng isang paparating na bus. Dead on arrival sa ospital ang isa sa mga pasahero. 50 naman ang sugatan at isinugod sa mga pagamutan. Nung bumigay yung labeling bulb ng truck, nawalan ng balanse sa kurbahan. Iyon ang dahilan, hindi na control ng driver yung truck niya hanggat sa kumaliwa, kumanan, hanggat sa hindi na niya na-control, tumagilid yung sasakyan niya. Sa Bangi sa Ilocos Norte, 10 bata mula Barangay Lanao ang isinugod sa ospital dahil sa typhoid fever. Amin nag-positibo nga in-examine megate, nangiwaras kami na po iti datay chlorine ken hyposol. Detiket datay kaslak chlorine met lang detiket may mabalin nga may ipanlatang sigida kadatay inumenen nga para kadigiti presidente. Ayon sa Provincial Health Office, positibo sa bakterya ang tubig sa balon na pinagkukunan ng tubig na may inom. Nilagyan na ito ng chlorine. Nadiskubre ring marumi ang mga tubo ng tubig ng ilang bahay. Maliban sa typhoid fever, minomonitor din ng Health Office ang Barangay Lanao dahil mahigit 30 bata roon ang nagkadengge. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, 5 magkakamag-anak sa Cebu na ospital matapos umanong malasot sa tinolang manok. Ang mga mananayaw na yan sa lungsod ng London, nagpasirko-sirko sa ere habang nakalambitin sa tulay at sa dambuhalang Ferris wheel, 1,100 tuba ng Itbulaga. Hindi lang mula Apari ang Angulo, ngayon abot na sa Indonesia. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.